Ayan, happy Friday morning na naman mga kasikap. At nandito na naman po tayo sa may EDSA southbound upang magbahagi sa inyo ng update ngayong umagang ito. Araw po ngayon ng Biyernes, ulitin ko lang, ika-10 ng Enero, taong 2025 at ika-8 na po ng umaga. So nandito po tayo sa may concourse at ito yung bus station na ginagawa ng SM dito sa may North EDSA. Yan sa harap natin at patawid naman yung concourse dito sa kanan. Ito yung Save More EDSA at ito yung nasa gitna. So meron siyang dalawang escalator. Ito yung unang escalator. Yan. Tapos yung isa naman nandun sa kabila. Ayan o. Yan. Hindi tanaw dito kasi nakatalikod at naharangan ng mga pier ng LRT1. Bukod sa concourse, meron din silang elevator. Ito naman. At ito naman yung para sa hagdan. At meron din hagdan dito sa part ng Save More doon sa unahan. Yan, may hagdan doon. Tapos doon naman sa SM North EDSA, walang hagdan. Direkta patungo doon sa SM. Dito naman sa baba, ayan, nandito yung mga workers, nilagyan na nila ng mga I-beam. Ayan, may nilalagyan nila, ininstalla ng mga I-beam. Ito yung para sa bubong. Ito yung pinaka-stasyon na patungo doon sa harap ng SM Annex, sa ilalim ng viaduct ng LRT1. Tingnan nyo naman yung viaduct ng LRT1, tinubuan na ng mga puno. Puno na yata yan, ang laki oh. Hanggang doon. EDSA patungong MOA, southbound, northbound sa kabila. Harap lang po ito ng INCO, make the world in your hands. Ayan, oh. Sa mga bibili po ng mga tools dyan na pangyayamanin at quality, sa harap lang po siya ng dito lang yung location niya sa kanan. Ayan mga kasikap, natapos na po natin kunan ng update dito, no? Dadako na tayo doon sa may West Avenue at doon naman tayo kukuha ng karagdagang update. Tapos dito tayo sa Unified Grand Central Common Station, magayin ng ating vlog. So tara, let's go! So yan mga kasikap, yung escalator, elevator, ito yung concourse, puro glass yung wall, at ito yung kabilang hagdan, ito naman yung kabilang escalator. West Avenue tayo, Paramount. Ito naman yung footbridge, tawiran mula dun sa kabila, mula dito sa west. Instalan na ng mga GI pipe yung kabilang pier ni Barcage. Tapos ito din, ini-installan na ng mga GI pipe. Meron na silang mga catwalk paikot para daanan nila pag nag-install ng mga round concrete form. At iba na yung contractor dito. EICC. Ayan, panibagong subcontract. Yung dating nauna to dito, ang unang kontraktor gumawa ng kalsada, nagdagdag ng tigisang lane kabilaan, Agafair Construction and Trading Corporation. Tapos naman dito, nag-drill yung patiuna. Ito naman yung Western Min. Ayan. Tapos pagkatapos ng Western Min, pumasok naman yung Trevi. Sila na yung nag-install ng mga nag-drill at nag-install ng mga rebar cage na ito. Tapos ito na yung pangapat na contractor, EICC. Meron pa naman dito ginagawang Trevi ito. Yung last na na pagtitirikan ng pier, rebar cage, sorry. At ito na yung rebar cage alignment patungo doon, DFS. So yung EICC meron ding subcon, yung DFS, yung mga workers na gumagawa talaga dito, mga nagtatanggal ng jackhammer.
ginagawa pa din dito ang Trevi na hindi pa nila natitirikan. Kasi sila talaga yung ano dito eh, no? Drilling activity, tapos yung nag-install ng mga rebar cage. Ito yung nakikita natin. Hindi lang pala dalawa, ito pa. Ayan yung ginadjackhammer nila yung loob. At ito na yung pinakadulo dito sa Examiner Street. So dito na ako mag-U-turn. At mula dito sa Examiner patungo dun sa Quezon Avenue, malayo pa yan mga kasikap. Ilang street pa ang dadaanan. At nakabalik na tayo dito, palabas ng EDSA naman to. Buti na nga lang open na dito. Yung gitna, pwede nang lumiko-liko. Yung nakaraan kasi, pinakuran nila yan, ano? So, shout out po sa mga solid viewers po natin sa project na to. Talagang inaabangan nila yung progress at update. Tatlo pa yung hindi pa na-installan ng rebar cage. Kaya nandito pa rin naman yung Trevi. Ayun yung ginagawa nila. Pero dun sa unahan, iba na yung contractor. Ito yung batching plant ng Trevi. Ito yung nagsusupply ng mga bentonite slurry dun sa mismong drilling area. At unti-unti na nga rin nilang pinupull out yung mga container ano na yun. Ito yung ibang ano na to, CBPINC nagli-lifting. Ito yung mga equipment ng bagong contractor. Ito mga na konkreto na to, no? Na pouring na hanggang doon. Ito yung may mga kulay green na net. Ito nakabalot pa siya ng gunny bag. Ito yung nag-absorb para mabilis mapatuyo yung pouring. Half pa lang yung na-pouring. Tapos may bakod na siya dito na mga rib type na kulay asul na yero. Ito yung ano nila, oh. Half-half lang, hindi nila tinuloy-tuloy yun. Ngayon naman yung ginagawa nila, yung crane na yon, nag-install sila ng mga round concrete form hanggang doon sa tuktok na. Ayan o, dalawa, tatlo yung magkakapartner dito sa West Avenue. Ito yung pangalawa, ayun yung nauna doon sa EDSA mismo. Dito sila natanggal ng ano, natanggal ng round concrete form na nagdi-dismantle. Ito yung pinakadulo dito sa EDSA hanggang dun sa tuktok na pouring. At yung sasalo dun naman sa kabila. So tingin ko dito parang balance cantilever yung gagawin nito kasi napakalayo ng distansya. At dito naman sa may Unified to ay footbridge pala to mga kasikap yung ginagawa. Ito pala yung ginagawa nila dito mga kasikap, parang viaduct ng ano, footbridge. Patungo doon, ito yung hanay ng mga steel pole na to. Ito yung pedestal, tapos doon sa Unified Grand Central Common Station. At nandito tayo sa ilalim. Ganon din dyan sa ilalim, may mga tatlong magkakabahagi. Tapos pinipinturahan na rin yung footbridge. Kaya po yung lagay ngayon dito, ngayong umaga. Hanggang dito na lang tong video na to. Marami po salamat sa patuloy nyo suporta kay Kasikap Channel. Bago nyo sana lisanin tong video na to, pakilike na lang po sa mga kasikap naman natin na willing sumuporta. Yan, subscribe po natin ang aking munting YouTube channel. Maraming salamat, magandang umaga. Lagi po tayong mag-iingat. God bless po sa ating lahat.